si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nakatanggap ng 200 milyong pisong halaga ng tulong pinansyal ang Philippine Orthopedic Center o POC mula sa Office of the President para bigyang prioridad ang sektor ng kalusugan sa bansa. Ayon kay POC Medical Center Chief Dr. Jose Pujalte Jr. na malaki ang maitutulong ng tulong pinansyal mula sa OP para mapanatili ang operasyon ng Prime Orthopedic Center sa bansa, lalo na sa pagtaas ng kaso ng mga injuries sa bansa. Dagdag pa niya, ang inisyatibong ito ay ang pagtupad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na paigtingin ang kapakanan ng mga orthopedic patients na ipinangako noong pangalawang State of the Nation Address o SONA. Binalaan ng Philippine National Police o PNP ang mga kandidato na iwasan na tumanggap ng kontribusyon mula sa mga drug personalities para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Ayon kay Iloilo City Police Office Director Colonel Joresti Coronica, ang mga opisyales ay miyembro ng Barangay Anti-Drug Abuse Council kung kaya't kinwestiyon niya kung anong klaseng impormasyon ang kanilang aasahan sa barangay kung mangyaring maimpluwensyahan sila ng mga drug personalities. Aniya, inaasahan umano ang pagpasok ng usaping drug money sa darating na kubotohan kung kaya't nagsasagawa sila umano ng intelligence activities, monitoring at pag-validate sa mga kasalukuyang opisyal ng barangay na sangkot sa illegal na droga. Nakataas pa rin sa Alert Level 1 ang estado ng Bulkang Canlaon sa Pulo ng Negros, kung saan ipinagbabawal na rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang pagpasok sa 4 na kilometrong radius permanent danger zone sa paligid nito. Ito ay dahilan sa pagtaas ng aktibidad ng seismic na naitala kamakailan. Sa kasalukuyan, mayroon itong naitalang bahagyang aktibidad na 23 volcanic earthquakes. Kaugnay nito, maaari umanong maganap ang biglang pagputok ng steam of reactive explosions. Samantala, ipinagbabawal rin ang pansamantalang paglipad ng anumang aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas wagi bilang Asia's leading dive destination sa ginanap na World Travel Awards 2023. Alert Level 1 na nanatiling nakataas sa Bulkang Canlaon. Senador Raffy Tulfo isinusulong ang pagbabawal sa sapilitang kontribusyon ng mga estudyante sa pampublikong paaralan. DICT sumuporta sa pagsasagawa ng Philippine Game Development Expo. BMW nagpaalala hinggil sa online love scams. Kawani ng BI ibinalik ang nawawalang 56,000 piso ng pasahero sa NAIA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Umabot sa 22 milyong halaga ng investments ang napagkasunduang matatanggap ng Pilipinas mula sa Indonesia sa isang pagpupulong na parte ng 43rd Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Summit na dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kasama sa pagpupulong ang 3 malalaking kumpanya sa Indonesia, kung saan makikinabang ang Pilipinas sa kalusugan ng mga hayop, artificial intelligence at digital connectivity. Nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa Department of Transportation o DOTR sa Maritime League Expo Blue Economy Annual Trade and Conference o BICON na opisyal na pinuksan kahapon ika-6 ng Setyembre taong kasalukuyan.
Sa nasabing kaganapan, isinaad ni DOTR Undersecretary Elmer Francisco Sarmiento ang layunin ng departamento sa pagtataguyod at pagsulong ng industriyang pandagat ng kapuluan, gayon din sa pagprotekta sa yamang dagat sa pamamagitan ng pagpapatupad ng iba't ibang proyektong pang-infrastruktura at mga plano sa ilalim ng sektor ng maritime nito at mga kalakip na ahensya. Hinggil sa bumibigat na daloy ng trapiko sa Katipunan Avenue, maigting na pinag-aaralan ng Metropolitan Manila Development Authority ang pagbabawas ng lanes ng sasakyan. Ito ay upang masolusyonan ang traffic, partikular na sa mga pagbabalik eskwela kung saan apektado ang mga estudyante ng Ateneo de Manila University. Ayon sa datos, nasa 9,000 sasakyan ang naitalang dumadaan kada rush hour ng umaga mula alas 7 hanggang alas 8, habang nasa higit na 10,000 sasakyan naman sa rush hour ng alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro, abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas wagi bilang Asia's leading dive destination sa ginanap na World Travel Awards 2023. Alert Level 1 na nanatiling nakataas sa Bulkang Canlaon. Senador Raffy Tulfo isinusulong ang pagbabawal sa sapilitang kontribusyon ng mga estudyante sa pampublikong paaralan. DICT sumuporta sa pagsasagawa ng Philippine Game Development Expo. BMW nagpaalala hinggil sa online love scams. Kawani ng BI ibinalik ang nawawalang 56,000 piso ng pasaheros sa NAIA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Siniguro ng Land Transportation Office na masusolusyonan ang backlog sa license plates sa susunod na taon matapos ang pag-order ng 15 milyong metal plates na gagamitin sa produksyon ng mga plaka ng sasakyan. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, ang pamamahagi ng plates ay mas pinabilis kung saan ang kapasidad sa produksyon ay nasa 32,000 per day o 700,000 kada buwan. Humingi naman ng unawa sa publiko si Mendoza pagkat tiniyak niyang matutugunan ang mga ito sa darating na taon. Ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa pamamagitan ng ICT Industry Development Bureau o IIDB sa pakikipagtulungan ng Game Developers Association of the Philippines ay sumuporta sa inaugural na pagsasagawa ng Philippine Game Development Expo o PGDX 2023 sa SMX Convention Center Manila nitong kamakailan lang. Ayon sa DICT, ito ang kauna-unahang expo na nakatuon sa industriya ng local game development ng bansa. Ang PGDX 2023 ay isang 3-day expo na kinabibilangan ng mga conference, workshop, panel, masterclass, B2B event, local game showcase at exhibit na nagbibigay ng natatanging pagkakataon upang maipakita ang potensyal ng lokal na industriya sa pagbuo ng laro sa pandaigdigang merkado at pagyamanin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng mga developer, game platforms, publisher at investors nito. Bilang bahagi ng pagpapalawig sa larangan ng diving sa bansa, inulunsad ng Department of Tourism ang ikatlong Dive Festival sa Misamis Oriental, Northern Mindanao. Ang nasabing pangyayari ay naglalayon na paigbayuhin ang sektor ng turismo sa rehiyon sa pamamagitan ng tanawin, mga pagdiriwang at pangangalaga ng likas na yaman ng karagatan at samut-saring kapaligiran.
Bahagi ng nasabing pagdiriwang ang pagpapakilala sa mga dalubhasa at interesado sa diving. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Pilipinas wagi bilang Asia's leading dive destination sa ginanap na World Travel Awards 2023. Alert Level 1 na nanatiling nakataas sa Bulkang Kanlaon. Senador Raffy Tulfo isinusulong ang pagbabawal sa sapilitang kontribusyon ng mga estudyante sa pampublikong paaralan. DICT sumuporta sa pagsasagawa ng Philippine Game Development Expo. BMW nagpaalala hinggil sa online love scams. Kawani ng BI ibinalik ang nawawalang 56,000 piso ng pasaheros sa NAIA. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.